tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files, the Halloween Special. May panganib sa buhay namin. Kahit saan kami magpunta. Hi DJ Rocky. Avid listener mo na ako simula pa last year. Dahil sa mga kwentong SPG tuwing Biyernes. At ito, ang unang beses kong isha-share ang real life experience ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Denzel. At ito ang aking secret file. Minsan akong nag-aral at nakaranas ng Hell Week, kung saan tambak na tambak kami ng schoolworks, midterms exams, thesis proposal presentation, special projects, lahat na. Major subject kasi ang kinukuha namin. Actually, maraming major subjects ang kinukuha namin para sa kurso naming Business Administration. Kaya noong medyo nakaluwag-luwag kami ng schedule ng classmates ko, naisipan naming magwalwal muna. Alam mo na, stress reliever. Makahinga lang sana mula sa dami ng pinagdaanan namin sa eskwelahan. At naisip namin napuntahan ang bahay ng tropa ko sa bandang Rizal. At doon na lang din kami mag-iinuman. Kaming 5 ay manggagaling pa ng Maynila. At sabay-sabay na aalis papuntang Rizal. Dahil iisang dormitory lang naman ang tinutuluyan namin. 3 kaming nakasakay sa kotse ko, habang yung 2 ay may sariling motor. Bumiyahe kami ng bandang 11:00 na ng gabi. At
At nakarating kami sa bahagi ng daan na parang zigzag. At kaunti na lang din ang mga dumadaang sasakyan. Nawirduhan lang ako kasi nakaramdam ako ng parang kakaiba. Na that time ko lang naramdaman. And by the way, nauuna kami sa mga nagmotor naming kasama. Dahil nagpagasolina pa sila ng mga motor nila. Kaya medyo binagalan ko ang takbo ng kotse ko para magpang-abot kami. Nagsalita ang isa kong kasama at sabi niya, "Pre, ang tagal naman nung dalawa, baka naligaw na yun." Sagot ko, "Hindi yan, maaabutan nila tayo." Tinuloy ko lang ang pagmamaneho. At noong nasa may bandang gitna na kami ng zigzag, ay nagulat kami sa pangingilabot nang may nakita kami. Bigla kaming may nadaanan na motor na sumadsad sa may riprap sa gilid ng bangin. May dalawang rider na nasa may edge na mismo noong bangin. Sa gulat, nagsalita ang isa ko pang kasama. "Oh, dyan, nakita nyo rin ba? Parang parehas kay dude yung motor, oh. Hala, gagi, balikan natin." DJ Rocky, kahit takot na kami sa aming nakita, inatras ko yung sasakyan pabalik sa bahagi ng bangin kung saan nakita namin yung motor. Bumaba kaming tatlo at bahagyang lumiwanag dahil may street light. Halos hindi kami makagalaw nung nakita namin ng malinaw at malapitan yung dalawang riders na walang buhay at duguan. Nilapitan namin yung mga katawan. Yung mga katawan ng mga naaksidente. At nakita namin na yung dalawang yun ay ang dalawang kaklase namin. DJ Rocky, hindi kami kaagad nakapagsalita. Natulala kami sa gulat. At nagtaka kami kung paano yun nangyari. Hindi namin maintindihan kung bakit at paano sila napunta sa ganung sitwasyon. Samantalang kami naman yung nauuna. Paano sila mauuna sa amin? Kami nga yung nauuna kanina. Napahagulgul na lang yung isa kong kasama. At tatawag na sana sa kanyang cellphone para humingi ng tulong. Nang biglang magring
ang cellphone ko. May tumatawag. Pare, putya naman. Tawag ako ng tawag sa'yo. Ba't ngayon mo lang sinagot? Kinakabahan na kami sa inyo. Huwag kayong ganyan. Halos masindak ako sa narinig kong boses ng tropa ko sa kabilang linya. Yun yung driver ng motor. DJ Rocky, gulong-gulo ang utak ko noon. Pero sinagot ko na lang. Ano ba yan, pre? Saan ba kayo banda? Kanina pa kami nakatayo dito sa bangkay ninyo. Lokohan ba to, pre? Mas lalo akong kinilabutan sa sakot ng kaibigan ko dahil sabi niya, Pre, andito kami sa taas ng zigzag. Pre, may natatanaw kaming kotse na dumadaos-dos sa bangin. Actually, dumaos-dos na nga sa bangin, natakot nga kaming bumaba eh. Kamukha kasi ng sasakyan nyo, kaya tumawag ako agad sa inyo para masiguro na hindi nga kayo yun. Gagi, kinabahan kami. Hindi ko alam pero hindi ako mapalagay. Nakita namin yung dalawang bangkay nila dito pero sabi sa tawag nila sa akin nasa taas sila. At kotse naman daw namin yung nakita nilang nahulog sa bangin. Pero dahil kailangan na rin namin kumilos nung marinig ang tawag ng kasama namin, nagpasya kaming umalis doon sa bahagi ng pinagdaus-dusan ng motor nila. At bumalik kami sa main road. Lumingon kami sa taas para tingnan kung nandun nga yung dalawa naming tropa. Paglingon namin sa taas, andun nga sila. Yung katropa ko, hawak pa rin yung cellphone niya. At ganun din ako. Tsaka kami nagkaharap-harap noong magsalubungan na kami sa gitna ng kalsada. DJ Rocky, halos mabakla ako sa takot. Sa sinabi niya sa tawag, habang naiiyak. Sabi ko, Pre, ano ba to? Pusang gala naman. Ayoko na. Huwag kayong magpaprank ng ganun ha. Tanaw na tanaw namin kayo rito, duguan at wala kayong ulo. Sumagot yung isang kumpare namin. Pre, akala nga namin patay na kayo eh. Kotse nyo yung nakita namin na nahulog sa bangin. Dahil sa mga dinanas naming maling akala, nagpasya kaming magpahinga muna sa pinakamalapit na gas station. Umatras kami pabalik ng daanan at naganap ng gas station. Doon na kami huminto muna at literal na huminga ng malalim para isipin ang mga nangyari. Doon na rin nalaman na naka-overtake pala ang tropa namin sa kotse namin. At hindi nila kami napansin. At hindi rin namin sila napansin na bumubuntot sa kotse. Dahil binilisan na pala nila yung andar ng motor para humabol. Akala namin hindi na matutuloy ang walwal na pinlano namin. Pero kahit nangyari ang mga nangyari, nagdesisyon kaming ituloy yun. Pero hindi na kami sa Rizal pupunta, kundi sa isang resto bar na lang, malapit sa dormitory namin. Minalas lang siguro kami noon, DJ Rocky.
Dahil hindi namin inakala na ang plan B namin, ang pupuntahan naming resto bar, ay magmimistulan palang impyerno. Habang pauwi kami, nagtataka pa rin kami kung paano nangyari ang mga nakita namin. Naisip namin, isa ba itong masamang pangitain? Mangyayari nga ba yun mga nangyari sa hinaharap? Yun na ba ang magiging ending ng mga buhay namin? Pero sa usapan namin, buti na lang napagtanto namin na hindi na nga namin itutuloy ang outing sa Rizal. Pagbalik namin sa dormitory, nagbihis kami at umalis agad patungo sa resto bar para subukang kalimutan ang mga nakita namin sa daan. Umorder kami ng alak at pulutan at nagsimula ng mag-inuman. Maya-maya pa, naramdaman kong naiihi ako. Kaya sabi ko, pupunta lang ako sa banyo. Pagkagaling ko sa banyo, pagbukas ko ng pinto ng CR, bigla kong nakita na may nasusunog na mga equipment sa loob ng bar. At napakabilis kumalat ng sunog. Dahil sa gulat, nagpanik ako. At tumakbo pabalik sa lamesa ng mga kasamahan ko. Pero pagbalik ko doon, wala na sila. Hindi ko na sila nakita. Naisip ko, baka nauna na silang lumabas mula sa nasusunog na bar. Kaya tumakbo rin ako palabas ng resto bar. Ngunit may isang napakalaking tipak ng parang kahoy na gumuho sa harapan ko. Hindi ako tinamaan pero naharangan nito ang daanan ko. Sabi ko sa sarili ko, baka hindi na ako makakalabas ng buhay rito. Lumingon ako sa kanan at kaliwa. Naghanap ako ng kahit anong pinto na matatakasan pero wala, DJ Rocky. Wala. Iisang pinto lang ang meron at may nakaharang doon. Sa sobrang takot at taranta ko, tumakbo ako ng walang direksyon. Pero ramdam ko na ang init sa bar at ang itim na usok na unti-unting humihigop sa mga hininga ko. Sa isang pambihirang iglap, natumba ako at may humawak sa paa ko. Mainit. Mainit ang kamay nito. Pero hindi nakakapasok. Nilingon ko ang humawak sa paa ko. At nakita ko ang isang multong kulay itim. Pula ang mga mata. Labas ang mga nakausling ngipin, parang nakangiti. At gustong hilahin ang paa ko pababa.
sabi sa akin ng multo. Akin ka na! Akin ka na! Isasama kita sa impyerno! Kayong lahat ng mga tropa mo! Sumigaw ako ng, "Wag po! Wag po!" Nakita ko ang ilalim ng butas na kinakapitan noong multo. Ang daming apoy na bumubulwak sa ilalim at nakita kong nakahandusay sa ilalim ng butas na yun ang mga tropa ko. Lahat sila. Ako na lang pala ang natira. Pagkatapos ay paulit-ulit itong hinihilang pa ako. Paulit-ulit din akong pumapalag pero unti-unti na rin akong nanghihina at nauubungsan ng hininga. Unti-unti na akong namamatay, DJ Rock. Namamatay na ako. Hanggang sa niyugyog ng multong yun ang mukha ko at sinabi sa akin, Uy, Denzel! 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 Lasing na lasing ka! kumurap ang mga mata ko ng paulit-ulit at nakita ko ang sarili ko sa CR sa bar. Nakahandusay at ginigising ng isa kong tropa at ang sabi niya sa akin, "Ang dami mong nainom, pre. Hindi ka na makahinga. Tara na, uwi na tayo." At ang sabi ko sa kanya habang naghahabol ako ng hininga, "Pre, hindi ba nasusunog yung bar? Alis na tayo! Alis na tayo!" Sumagot siya sa akin ng, Pre, walang sunog. Wala, alika na nga." Pagtayo ko, bumulwak ang suka mula sa bibig ko at naisuka ko ang lahat ng kinain ko nung gabing yun. Nang mahimasmasan ako, iniakbay ako ng mga tropa ko para alalayang maglakad pa uwi. At pag-uwi ko sa dorm namin, hindi ko na namalayan. Tulog na ako. Pagising ko kinabukasan, chinek ko yung cellphone ko. Nakatanggap ako ng text message mula sa isang unknown number. DJ Rocky, natakot ako sa laman ng text message. At ang sabi rito, Sabihan ko sa'yo, kahit saan kayo pumunta, makakatakbo kayo, pero hindi kayo makakapagtago. Ako ang inyong Diablo. Sa akin kayo nagsimula, sa akin kayo magtatapos. nahilo ako sa takot sa nabasa ko. Kaya't nawalan uli ako ng malay. Sayang hindi ko na yun na-screenshot dahil sobrang hero. Pero malinaw na malinaw sa utak ko ang nabasa ko, DJ Rocky. Napakalinaw. Hinahabol kami ng Diablo
kahit saan kami magpunta. Nagising uli ako maya-maya, tiningnan ko ang cellphone ko pero hindi ko na makita ang mensaheng yun. Sigurado ako, hindi ko pa yun binura. At hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin. Kung totoo nga bang nangyari, o guni-guni ko lang yun. Ang mga aksidente sa daan, ang nangyaring sunog sa bar, at ang nakakatakot na mensahe ng Diablo. Tinanong ko ang mga katropa ko, pero ni isa sa kanila, walang maalala sa lahat ng nangyari. Lahat walang alaala. Lahat walang bakas. May quiz pa raw kami mamaya, kaya bumangon na raw ako. Dalian ko na raw. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat. Muli, ako si Denzel. At ito, ang aking secret file.